Magandang gabi po. Samantala nakipag-ugnayan na ang mga staff at manager ng Channel 12 na bayarin na ang investment na nagkakahalagang 10 milyong piso. Sa katunayan, inaprubahan ito ng National Telecommunications Commission o NTC na maaari na itong ma-operate sa buong bansa. Ayon kay President and CEO na si Herobrine na palakasin at pagandahin ang signal sa pamamagitan ng Digital Terrestrial Television o DTT. Nitong February 4, 2023, ang Minecraft Broadcasting Network Incorporated ay inanunsyo na ang analog broadcasting ay permanenteng hindi magagamit. Ngunit ang mga regional TV stations ay mawawala na sa analog at sa digital lamang ang maaaring mapanood bago ang phase-out sa 2027. Live, mula sa Minecraft Broadcasting Center na si Creeper, anong inuugnay ng Channel 12 tungkol sa pagbubukas ng network nitong isang linggo pa lamang? Yes, Wither, ang mga empleyado ng Channel 12 ay nakikipag-usap lamang sa Presidente at Chief Executive Officer ng Minecraft na si Herobrine na palawakin ang istasyon, at sa katunayan, matapos ang isang taong pagsasara ng Channel 12 na walang kasalanan at walang minamali sa ginagawa na video na humihingi sila ng permiso. At kapag hindi sila humingi ng permiso mula sa content creator, maaaring masampahan ng copyright infringement at magkakaroon ng cease and desist order ang Channel 12 kontra sa NTC na i-check nila mula sa YouTube studio na may copyright strike o wala. Wither. Maraming salamat sa iyo, Creeper, mula sa Minecraft Broadcasting Center. At eto na, ang eksklusibong panayam mula sa Minecraft News and Current Affairs. Makakapanayam po natin si President at Chief Executive Officer na si Herobrine. Herobrine, wala nga ba itong kasalanan ng iyong network? At kung sasabihin na perpekto na ang inuusapan nila sa buong control room? It is difficult to see na ang Channel 12 na ito ay walang pakialam sa copyright infringement. Humingi sila ng permiso Kaso nga lang, inabutan kami ng copyright mula sa ginagamit na Primetime News Variations by Lito Tomislav Letinek. May kasalanan ako nun. Humingi ako ng pasensya mula sa KTLA 5 Los Angeles, USA na wala itong inaabangan na partnership ngunit hindi ito inaprubahan. Ang mga empleyado kasi na may ninakaw na video tungkol sa accident insurance report mula sa 24 oras weekend na ginagamit ito ng GMA Network. Kaso nga lang, nilagay ito ng Gaussian na blur mula sa kanang gilid pataas at pababa para hindi makita ang owner nito. Na-compose ito ni Sian Joseph Narvades mula sa Zone 5, Barangay Balungay, Calabanga, Camarines Sur. Na may nalalaman ito katulad ng AI o Artificial Intelligence na boses, pagsi-screen record, at ang pinakamalala nito. Download siya ng lower ticker graphics para may gagamitin ito sa pagbabalita at sa special coverage. Si Sian ang may kasalanan nito sa pag-e-edit at 2 video pa lang ang na-copyright ayon sa YouTube Studio. Ang Minecraft Channel 12 YouTube channel na mayroong 700 views o mahigit 1,000 views. Sa katunayan nga lang walang pakialam ang composer na ito at mahaharap lamang ito sa copyright infringement. Maaari ding ma-terminate ang YouTube channel na ito pagkatapos magharap sa kasong copyright infringement. Herobrine, anong pangalan po ng composer at saan siya nakatira? Si Sian Joseph Narvades, at nakatira po siya sa Zone 5, Balungay, Calabanga, Camarines Sur. Wither. Maraming salamat po, Herobrine, sa napakarami mong tungkulin. At yan ang mga balitang yang nakalap sa maiinit na balita. Para sa karagdagang impormasyon, bumisita lamang sa www.minecraftnetwork.com. Ako po si Wither Skeleton, magandang gabi po.